Sa bawat bayarin ng kuryente, may nakapaloob na tinatawag na system loss charge, singil para sa bahagi ng kuryenteng nawawala habang ipinapadala ito sa mga linya bago makarating sa mga consumer. Pero para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., panahon na upang repasuhin ang sistemang ito. Sa kanyang ikalimang State of the Nation address, hiniling ng Pangulo sa Kongreso na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act, partikular ang patakaran sa system loss charges upang mabawasan ang pasani ng mga Pilipino sa mataas sa singil sa kuryente. Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Suportado ng Department of Energy ang panawagan ng Pangulo. Sinabi nitong panahon na upang iayon ng IPIRA sa kasalukuyang kalagayan ng sektor ng enerhiya 25 taon matapos itong maisabatas. Ayon sa DOE, sa paggamit ng mas makabagong teknolohiya, pag-upgrade ng power grid, advanced metering systems at mas mahigpit na kampanya laban sa pagnanakaw ng kuryente, inaasahang mababawasan ng system losses na magre-resulta sa mas mababang singil sa mga consumer. Ang inefficiency ng isang electric co-op o distribution utility, dapat hindi po nakukompensate ng mga taong nagbabayad ng electricity. Only kung may technical siya, pwede siya. Pero yung mga pilferage or due to inefficiency of the electric co-op. Pero magkano nga ba ang mababawa sa electricity bill kung tuluyang aalisin ang system loss charge? It may result to about 5 to 10%. Kasi meron po tayo mga distribution utilities na ang kanilang system losses can go as high as 16%. Yun po yung ano natin. So, nakikita po natin, immediate yan is save tayo sa 5 but it can go as high as 10% per kilowatt hour po cost no natin. Sa ngayon, hindi pa agad mararamdaman ng mga consumer ang posibleng bawas singil sa kuryente. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, makikipagpulong pa sila sa Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration kung paano ipapatupad ang anumang pagbabago sa system loss charge. We have to assess electric co-op to electric co-op. Mga 100 din sila, higit sa 100. And we have distribution utilities, yung mga private. So, kada isa kasi kailangan yan isa-isahin. Because kung gusto mo tanggalin yung mga pilferage, pwede yan. Pero yung technical, kailangan ayusin yung mga capital outlay nila or infrastructure. So, that might take time lang. Kaisa rin ng DOE ang ERC sa pagsusulong ng reforma. Ayon sa ERC, suportado nito ang mga hakbang na magbibigay proteksyon sa mga consumer at makakatulong upang mapababa ang hindi kinakailangang gasto sa kuryente. Ngunit binigyan diin ng komisyon na kailangan tiyakin na mananatiling matatag ang operasyon ng mga power provider habang isinusulong ang pagbabago. Samantala, sa isang statement, sinabi ng Meralco na nananatiling mababa sa 6.5% cap na itinakda ng ERC ang system loss ng kumpanya. Mahalaga raw na tingnan ang epekto ng anumang reforma sa operasyon at pangmatagalang kakayahan ng mga distribution utility. Ayon pa sa Meralco, bukas sila sa mga pag-uusap upang makahanap ng solusyong makabubuti sa mga consumer habang napapanatili ang maaasahang serbisyo ng kuryente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music and News Authority.